Sa ating pagpapatuloy sa buhay ni Cain, ay talagang nagtataka tayo kung ano ba talaga ang nakasulat at itinatak sa kanyang noo ng Panginoon matapos niyang patayin ang kanyang kapatid. Nandito na tayo sa pangatlo. Hindi mahalaga ang anyo ng tanda, kundi ang mensahe nito. Genesis 4:15, at nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain. Maraming haka-haka tungkol sa hitsura ng tanda ni Cain. Ngunit hindi ito ipiniliwanag ng Biblia. Dahil dito, hindi dapat maging sentro ng ating pag-aaral ang pisikal na anyo nito. Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang gustong ituro ng Diyos sa atin sa pamamagitan nito? Ang sagot, ang Diyos ay seryoso sa kasalanan, ngunit siya rin ay may habag at awa. Minsan, mas interesado tayo sa mga detalyeng hindi naman ipiniliwanag ng Biblia kaysa sa mga aral na malinaw nating tinuturo o malinaw nitong tinuturo. Dapat nating pagtuunan ng pansin ang mensaheng nais iparating ng Diyos. Pang-apat, ang kasalanan ay naglalayo sa tao sa Diyos. Genesis 4:16, at umalis si Cain mula sa harapan ng Panginoon. Isa sa pinakamabigat na bunga ng kasalanan ay ang pagkasira ng ating relasyon sa Diyos. Ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkakahiwalay at pagkawala ng kapayapaan. Kapag tayo ay nagkakasala at hindi nagsisisi, maaring maramdaman natin ang paglayo sa Diyos. Ngunit palaging bukas ang kanyang paanyaya para sa pagsisisi at pagbabalik loob. Panglima, ang awa ng Diyos ay higit na nakikita kay Kristo. Romans 5:8, ngunit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kung si Cain ay tumanggap ng tanda ng proteksyon, tayong mga mananampalataya ay tumatanggap ng mas dakilang biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, may kapatawaran at bagong buhay para sa lahat ng nagsisisi at sumasampalataya sa kanya. Hindi na kailangan mabuhay sa takot o pagkakulong sa nakaraan. Sa Diyos, may pag-asa, kapatawaran, at pagkakataong magsimulang muli. Pagpapatuloy natin ang pag-aaral sa buhay ni Cain sa susunod na mga pagkakataon. Purihin po ang Panginoon, sa Diyos ang papuri.